Ang halos mamatay na si Ji Liu, tandaan, ito ay parang pamagat ng kabanata, ang aktwal na kwento ay nagsisimula sa susunod na linya. Pwede ko bang itanong kung bakit ako ang pinili mo? Mapait akong napangiti. Kung dahil lang sa awa dahil sa kalagayan ko ngayon, sa tingin ko ay hindi na kailangan. Diretsahang sumagot si Liu Ruyan, dalawang dahilan. Una, gusto ka ng mga anak ko. Pangalawa, hindi naman kita kinaiinisan. Para sa kanya, sapat na ang dalawang ito para matugunan ang mga hinahanap niya sa isang asawa. Pero para sa akin, masyadong mababaw ang mga dahilan ni Liu Ruyan. Mapait akong napangiti. Kahit pa sabihing wala kang pakialam, ang pamilya mong Liu ay may pakialam. Isa pa, ang kasal ay hindi lang para sa dalawang tao, lalo na sa inyong mga mayayamang angkan. Hindi ba't kailangan isaalang-alang ang pagiging bagay sa estado sa buhay? Hindi ako papasa sa mata ng pamilya mo. Hindi mahalaga kung anong iniisip nila. Matigas na tumingin sa akin si Liu Ruyan. Ako ang pakakasalan mo. At sa posisyon ko bilang Liu Ruyan sa kabisera, hindi ka lugi sa pagpapakasal sa akin. Nang makitang hindi niya makukumbinsi si Liu Ruyan sa ganitong paraan, diretsahan ko ng sinabi, sa totoo lang, si Liu, isa akong lalaking may pangarap. Ang layunin ko ay magkaroon muna ng pamilya bago magtagumpay sa karera. Hanggat hindi ako nagiging sikat na artista, hindi ko iisipin ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Naiintindihan mo ba? Natahimik sandali si Liu Ruyan, saka malamig na sinabi, sige, naiintindihan ko. Kung gayon, si Liu, magandang gabi. Naisip kong dapat na akong magdesisyon at lumayo kay Liu Ruyan. Kaya pagkasabi nito, tumalikod na ako at umalis. At ang mga bodyguard na nasa likod niya ay agad na nag-text sa 4 na batang babae. Miss, tinanggihan ni Miss Chen si Ji Liu. Sa loob ng limuusin, bahagyang kumunot ang noo ni Xiao Paofu habang nakatingin sa 3 nakababatang kapatid. Mukhang hindi umubra ang diretsong paraan ni Mommy. Kailangan natin ng ibang diskarte. Pagod na pagod akong bumalik sa inuupahan kong kwarto. Pabagsak akong humiga sa kama. Bigla, napansin kong may bagong numero sa phone ko. Na-curious ako kung sino ang may-ari nito kaya tinawagan ko. Nang sumagot, pamilyar na boses ang narinig ko na ikinagulat ko. Nagbaka sakali akong nagtanong, si Liu. Sa kabilang linya, may bahid ng otoridad ang boses ni Liu Ruyan. Mula ngayon, Liu Ruyan ang itawag mo sa akin, huwag Ji Liu. Bilang isang taong nasa mataas na posisyon, hindi siya sanay na magpakita ng kahinaan sa harap ng isang lalaki. Pero parang naririnig ko ang lambot sa likod ng kanyang pagiging dominante. Mahinahon akong nagsalita, Liu Ruyan, may kailangan ka ba? Pinapaalam ko lang sa'yo na ito ang personal kong numero. Pwede mo itong iset bilang emergency contact. Kalmado ang boses ni Liu Ruyan, parang nagbibigay lang ng utos sa empleyado. Sa tabi niya, nag-aalala na ang 4 na batang babae. Panay ang iling nila at senya sa kanilang mommy na dapat mas malambing ang tono nito. Yan ang magiging asawa mo, hindi pwedeng masyadong malamig ka sa kanya. Nang mapaalalahanan ng mga anak, tila may naintindihan si Liu Ruyan. Mahinahon niyang ipinaliwanag sa akin, para sa susunod na magkaproblema ka, agad kitang matutulungan. Nang marinig ko ang sinabi ni Liu Ruyan, lumamig ang puso ko. Gusto pala akong protektahan ni Liu Ruyan. Chenzi, bawal tumanggi. Ayaw marahil marinig ni Liu Ruyan ang pagtanggi ko, kaya't may diin siyang nag-utos, habang may ngiti sa kanyang labi. Sige, hindi ako tatanggi. Sa sandaling iyon, mas naging interesado ako kay Liu Ruyan. Madaling araw pa lang, nagising ako sa tawag. Si Zheng na pala, ang babaeng vice president ng kumpanya na parang 800 taon nang hindi ako pinapansin. Chenzi, si Zheng na ito. Ang boses niya ay kasing arogante pa rin ng dati. Siya ang pinaka hindi naniniwala sa akin noong una. Tapos, humanap siya ng iba't ibang paraan para idiin ako, kaya lalo siyang nagkaroon ng dahilan para hindi ako bigyan ng proyekto. Nang maalala ko ang mga ginawa niya, malamig akong sumagot, si Zheng, may kailangan po kayo. Swerte mo, bata. May isang film crew ng isang mukhang disisikat na pelikula na gustong kunin ka. Bibigyan kita ng 1 oras, pumunta ka agad sa kumpanya para makipagkita sa direktor. Pagkasabi nito, ibinaba na ni Zheng na ang telepono. Natulala ako sandali bago natauhan. Hindi pa nga nasisimulan ang pelikula, sinasabi mo ng palpak. May mata ka ba talaga?
Ang talent agency ko, ang Shengchayan Entertainment, ay nasa sentro ng kabisera. Marami na silang napasikat na artista, pero marami rin silang pinipigilang umangat na may talentong mga artista. Mabilis akong nakarating sa conference room ng kumpanya. Nakita ko ang ilang pamilyar na mukha doon. Ang 4 na batang babae ay nakasuot ng magagandang princess dress, kasama si Direktor Wang Jinan na nakaupo sa sofa. Nagulat ako. Nang makita ako ni Wang Jinan, labis din siyang nagulat. Pumayag lang siyang kunin ang isang baguhang hindi niya kilala dahil sa pakiusap ng 4 na batang babae. Pero ngayon, lubos siyang nasorpresa sa akin. Ang nasa harap niya ay hindi isang taong walang kakayahan, sa halip ang itsura ko ay akmang-akma sa karakter na hinahanap niya. Tumango si Wang Jinan nang may kasiyahan at sinabi sa akin, Xiao Zi, itong 4 na munting miss. Sa totoo lang, sila ay di. Bago pa niya matapos ang sasabihin, kinurot ni Xiao Paofu, si Wang Jinan, pinutol ang kanyang sasabihin. Tapos, umiti siya sa akin ng parang inosente at sinabing, Daddy, nandito kami para mag-cameo sa pelikula. Tumango rin si Xiao Putao. Na, Daddy. Ang galing-galing mo. Pwede kang maging bida. Alam ko namang si Daddy ang pinakamagaling, walang makakatalo kay Daddy. Si Xiao yung tao naman ay hinawakan ang kanyang mukha gamit ang malambot niyang mga kamay. Maging ako ay nahiya sa tingin ng mga bata. Ibinaling ko ang tingin ko kay Wang Jinan. Direktor Wang, sa totoo lang, hindi ko alam ang tungkol sa palabas ninyo. Kumuha si Wang Jinan ng script at iniabot sa akin. Ito ang script ng Gocheng San Juan Li. Ang bida ay isang bayaning nagtanggol sa bayan. Ang imahe mo, matipuno pero may halong pagkamisteryoso, ay perpekto sa bidang naiisip ko. Pero, nang tatanungin ko na sana ang direktor tungkol sa mga detalye ng shooting, biglang pumasok si Zheng na kasama ang screenwriter, na galit na galit. Sino? Sinong gaganap na bida ko? Si Yu Chengfeng. Hindi ba muna siya mananalamin? Ang screenwriter ay si Lin Fei, isang sikat na screenwriter sa entertainment industry. Lahat ng direktor at artista na nakatrabaho niya ay sumikat. Si Lin Fei ay dumating na puno ng galit. Madilim ang kanyang mukha na parang anumang oras ay sasabog sa galit. Pero nang bigla niya akong makita, lahat ng galit niya ay biglang nawala. Natigilan siya. Simple lang ang suot ko ngayon, walang anumang magarbong palamuti o kakaibang ayos. Pero ang simpleng ayos na ito ang nagpalabas ng kakaiba at malakas kong karisma. Napansin ni Zheng na ang pagbabago sa emosyon ni Lin Fei, tila may iniisip. Agad siyang lumapit. Sandali, Fij. Kahit na mataas ang posisyon ko sa kumpanya at dapat kong suportahan ang artista namin, pero napakasama talaga ng acting niya. At wala siyang talento. Marami na siyang napaalis na acting coach dati. Kumunot ang noo ni Lin Fei. Muli niya akong tiningnan. Hindi magaling umarte. Walang emosyon ang mukha ko. Opo, hindi pa ako nagkaroon ng acting class. Nang marinig ito ni Lin Fei, inakala niyang wala akong sa pag-arte. Lalo siyang nainis. Hindi laruan ang crew namin para sa mga walang kwentang tulad ninyo. Ang paulit-ulit niyang pagsasabi ng walang kwenta ay nagpasabog kay Xiao Paofu. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at tulad ni Liu Ruyan, naglabas siya ng malamig at matalas na aura. Ulitin mo nga iyang sinabi mo. Ang 4 na taong gulang na bata ay nagsalita ng maihalong pagbabanta. Para sa 4 na batang babae, si Daddy ang pinakamahalaga sa lahat. Ngayon, gusto nilang gibain ang kumpanyang ito at magtayo ng bago para sa kanilang daddy. Napansin ko rin ang pagdududa ni Wang Jinan at Lin Fei. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang pag-arte para makumbinsi sila. Kaya, dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng 4 na batang babae. Hayaan niyo na si Tito ang kumausap sa kanila, huwag na kayong magalit. May sasabihin pa sana si Xiao Putao, pero pinigilan siya ni Xiao Paofu na kumalma na. Tapos, nag-heart sign siya sa akin. Daddy, fighting. Seryosong sinabi ni Xiao yung tao, Daddy, ikaw ang pinakamagaling. Si Xiao Tangyuan naman ay malamig na tiningnan ang mga matatanda. Mas mabuting magtino kayo at huwag niyong apihin ang daddy namin. Kung hindi, hindi siya magdadalawang isip na magwala tulad ng mommy niya sa harap ng ibang tao. Gusto lang makita ni Wang Jinan kung paano haharapin ng mga munting prinsesa ni Liu Ruyan ang mga problemang ito,
pero hindi niya inaasahang makakakuha siya ng malaking tsismis. Daddy, ang tawag ng mga munting prinsesa kay Chenzi. Si Jeng na naman ay lihim na napangisi. Hindi niya alam na may anak sa labas si Chenzi. Magaling, magagamit ko tong impormasyon tungkol sa anak mo para kontrolin ka. Si Lin Fi lang ang nag-aalala pa rin sa aking pag-arte. May pagdududa siyang umismid. Kung talagang magaling kang umarte, magpakitang gilas ka nga. Direktor Wang, Fije, bigyan niyo ako ng eksena. Sa pamamagitan ng impromptu acting, ipapakita ko sa inyo ang aking kakayahan. Tiningnan ko sina Wang Jinan at Lin Fei. Itinuro ni Lin Fei ang script sa harap niya. Sige, yung eksena kung saan ininsulto si Yu Chengfeng. Nang marinig ito ni Jeng na, tuwang-tuwa siya. Napakahirap ng eksenang iyon. Maliban kung veteranong aktor na may 20 taong karanasan, imposibleng makuha ang emosyon ng karakter. Hawak ko ang script, pinag-aaralan ang eksena ni Yu Chengfeng. Sa totoo lang, nabasa ko na ang orihinal na nobela ng higit sa 10 beses. Malalim ang pagkakaintindi ko kay Yu Chengfeng. Pero sa adaptasyon ng script, medyo humina ang emosyon ni Yu Chengfeng sa parteng ito. Una akong yumuko ng malalim kina Wang Jinan at Lin Fei. Tapos may determinasyon akong sinabi, mangyaring saksihan ninyo ang aking magiging kahanga-hangang pagganap. Pagkasabi ko nito, biglang nagbago ang aking aura. Para akong nasa gitna ng malawak na disyerto. Sa sandaling ito, parang maihawak akong renda ng kabayo. Bawat hakbang ko ay mabigat, na parang ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa akin, pero wala akong maramdamang init. Bigla, walang ano-ano inatumba ako. Napaluhod ako at kinuyom ko ang aking mga kamao, paulit-ulit na sinusuntok ang lupa. Sa sandaling ito, para siyang isang pinaghalong kontradiksyon na hindi kayang lubos na maintindihan ng sinuman. Sa pamamagitan lang ng aking mga mata at ng aking postura na parang isang bayaning bigo, unti-unti kong naantig ang puso ng lahat ng naroroon. Maging ang bihasang si Wang Jinan ay napanganga. Naiiyak na si Lin Fei sa sobrang. Hinawakan niya ang kamay ni Wang Jinan. Direktor Wang, nakita mo ba? Siya ang Yu Chengfeng na hinahanap natin. Tumango rin si Wang Jinan ng may kasiyahan. Hindi ko inaasahang may sorpresa pala dito. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganito kahusay na aktor. Sabi ni Lin Fei, tapos ay tuwang-tuwa niyang hinawakan ang kamay ko, luhaan ang mga mata. Chenzi, inaamin ko, nagkamali ako kanina. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Salamat, Direktor Wang. Salamat, Fij. Pagsisikapan ko po para sa role na ito. Sabi ko sa bayu ko sa kanila. Nakita ni Jeng na nawala na siyang pag-asa, kaya't malungkot siyang umalis. Matapos makumpirma ang simula ng shooting ng pelikula, umalis na ako kasama ang mga batang babae. Sa sandaling iyon, si Liu Ruyan ay nasa hotel at nakikipag-usap tungkol sa isang proyekto. Nang makita niya ang mensahe mula kay Xiao Paofu, hindi niya napigilang mapangiti. Maya-maya lang, nakatanggap ako ng tawag mula kay Liu Ruyan. Ay sasend ko sa iyo ang location. Sabay tayong mananghalian. Bago pa ako makatanggi, inutusan na ni Liu Ruyan ang kanyang sekretarya na i-locate ang royal feast. Mga 20 minuto ako darating. Sumabay ka na sa sasakyan ni na Paofu. Isang tawag lang ni Liu Ruyan na ayos na niya ang lahat. Hindi ko maiwasang humanga. Talagang siya ang numero 1 babae sa kabisera. Dinala ako ni Xiao Paofu sa hotel na parang sanay na sanay sila. Ang hotel na ito, na tinatawag na Royal Feast, ay may Chinese style na. Ang pinakakapansin-pansin ay ang lobby nito na parang palasyo sa laki at ganda. Sa sandaling ito, hindi itim na suit ang suot ni Liu Ruyan, kundi isang itim na bestida. Ang fishtail na palda ay tamang-tama lang na nagpapatingkad sa kanyang perpektong hubog ng katawan. Isang tingin ko lang, parang nalunod na ako sa visual impact nito. Mommy, ang ganda mo ngayon. Napansin ni Xiao Paofu ang pagtingin ko kay Liu Ruyan, kaya't pasimpleng lumapit at ngumiti. Tapos, sinabi niya, sayang lang, hindi terno ang damit ni Daddy. Kung bibilhan lang ni Mommy si Daddy ng ilang set ng suit, perpekto na sana. Naintindihan siyempre ni Liu Ruyan ang pahiwatig. Natigilan ako, tapos tiningnan ko si Xiao Paofu. Napahawak siya sa noo, medyo nahihiya. Si Liu, hindi na po kailangan. Hindi ako masyadong mapili sa panlabas na anyo. Parang hindi maganda ang timpla ni Liu Ruyan.
Malamig siyang nag-utos, tawagin mo akong Liu Ruyan. Kinabahan ako. Kahit perpekto si Liu Ruyan, hindi pa rin ako mapakali kapag kasama ko ang isang top tier na female devil na tulad niya. Dinala ako ni Liu Ruyan sa isang private room. Bago pa kami dumating, pina-order na ni Liu Ruyan ang sekretarya niya. 2 kaming matanda at 4 na bata. Umorder si Liu Ruyan ng 26 na putahe, mas marami pa kaysa noong nasa kami. Tiningnan ko ang mga pagkain at hindi ko maiwasang mapabulong, mga kapitalista talaga. Pero nang mapatingin ako sa gilid, napansin ko ang isang hibla ng buhok sa sentido ni Liu Ruyan at hindi ko na mayalis ang tingin ko. Perpekto talaga ang mga rejefe ng babaeng ito. Si Liu, ito po yung alak na pinahanda ni Yang Master Liu dati. Tumawag po siya kanina, sabi niya patikman daw po sa inyo. Biglang pumasok ang hotel manager, may dalang isang pitsen ng alak, magalang na nakatingin kay Liu Ruyan. Tinanong muna ako ni Liu Ruyan kung mailakad pa ako pagkatapos. Nang umiling ako, pinahintulutan ni Liu Ruyan ang manager na salinan ako ng alak. Kinuha ko ang puting jade na tasa at bahagyang inamoy. Ang bango nga ng alak na gawa ni Liu Xiaobei. Sa harap ng isang matanda at 4 na bata, ininom ko ang unang lagok. Pagpasok ng alak sa bibig ko, walang kahit anong anghang, sa halip ay malambot at pino. Ganito ako uminom ng sunod-sunod, nakalimutan ko ng kumain. Napansin ni Liu Ruyan ang ginagawa ko, at gamit ang serving chopsticks, nilagyan niya ako ng kaunting karne ng tupa. Gusto ko sanang manatiling matino sa harap ni Liu Ruyan, pero ang resulta ng ganitong pag-inom ay ang pag-akyat ng alak sa ulo ko, nahihilo ako. Nagkaroon pa ako ng mga halusinasyon. Nakita ko si Lin Xue sa likod ni Liu Ruyan. Kumunot ang noo ko. Lin Xue, bakit ka nandito? Nang marinig ito ni Liu Ruyan, biglang dumilim ang mukha niya. Parang may paparating na unos. Sino si Lin Xue? Lalo akong nahilo. Hindi ko na malayang galit na si Liu Ruyan. Si Lin Xue. Siya yung gusto ko noong bata pa ako. Pumunta ako sa kabisera para sa kanya. Siya dati kong White Moonlight, pinakamamahal ideal. Ang malutong niyang boses. Sabay-sabay na nakita ng 4 na batang babae ang basag sa wine glass na hawak ni Liu Ruyan. Naku, galit na si Mommy. Parang magugunaw na ang mundo. Sa sandaling ito, ako, nalasing, ay nakahiga sa hita ni Liu Ruyan. Matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganitong pagka-relax. Kaya sa kalasingan ko, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang 4 na batang babae ay kinakabahang nakatingin sa kanilang mommy. Ang ekspresyon nila ay halatang nag-aalala na hindi ako aalaga ang mabuti ng mommy nila. Bigla, lumapit ako kay Liu Ruyan. Ang mga daliri kong payat at mahahaba ay hinawakan ang kanyang baba. Nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan, kinakabahang nakatitig sa papalapit na gwapong mukha ng lalaki. Nang makita ito ng 4 na batang babae, tinakpan muna nila ang kanilang mga mata, tapos ay nag-iwan ng maliit na siwang para sumilip dahil sa kuryosidad. Pero hindi nangyari ang inaasahan ng lahat. Dahil bigla akong nawalan ng kilos at diretsong nakatulog habang yakap si Liu Ruyan. Isang malalim na kulay ang dumaan sa mukha ni Liu Ruyan. Inalalayan niya akong umakyat sa itaas. Nang dalhan ako ni Liu Ruyan ng pampatanggal ng hangover, ay hinahanap pala ako. Madilim ang tingin niya sa akin. Chenzi, anong hinahanap mo? Umisi ako ng may pagkademonyo. Pagkaing pang-espiritual. Walang bisyo sa paninigarilyo si Liu Ruyan, kaya natural na hindi niya naintindihan kung ano iyon. Inumin mo muna tong pampatanggal ng hangover. Nagpahanda na ako ng pagkain. Ako, nalasing, ay naging mas matapang. Inilapag ko ang pampatanggal ng hangover sa mesa, tapos hinawakan ko ang kamay ni Liu Ruyan. Tiningnan ko siya ng may nanlalabong mga mata. Gusto ko ng pagkaing pang-espiritual. Anong pagkaing pang-espiritual? Ang dating kalmadong babaeng Sifi ay nagtanong ng ganito na nagpamukha sa kanyang medyo inosente at cute. Kaya't gamit ang isang kamay, hinawakan ko ang kanyang baywang at niyakap siya. Nang magdikit ang aming mga katawan, narinig namin ang tibok ng puso ng isa't isa. Pabulong kong sinabi sa tainga ni Liu Ruyan, sigarilyo yun, baby. Ang cute mo talaga. Namula ang mukha ni Liu Ruyan. Itutulak niya sana ako, pero dahil sa puwersa at anggulo, napahiga siya sa kama. Nang mapatungan ko si Liu Ruyan, bumigat ang paghinga ko.
Tapos, bahagya akong yumuko at dumampi sa labi ni Liu Ruyan. Agad na pinasigla ng matamis na lasa ng babae ang bawat selula ko. Halos malunod na ako sa pakiramdam na iyon. Nanlaki muna ang mga mata ni Liu Ruyan, tapos dahan-dahang pumikit, hindi gumagalaw habang hinahayaan akong angkinin siya. Nang kapwa na kami nakakalimot sa sarili, biglang may kumatok sa pinto. Biglang natauhan si Liu Ruyan. Agad niya akong itinulak, tapos ay pilit na pinakalma ang sarili at tumayo para buksan ang pinto. Nalaman niyang si Lolo pala ang tumatawag sa video call. Sumama siya kay Liu Xiaobay. At noon, isang malaking golden retriever ang nagtulak para buksan ang pinto ng kwarto. Nakalabas ang dila nito, palakaibigan ang ngiti. Lumapit ito sa akin. Antok na antok kong iminulat ang mga mata ko. Sino ka? Tumahol ang golden retriever at akmang dilaan ako. Pero, naiinis akong iwinasiwas ang kamay ko. Huwag kang lumapit. Lumabas ka. Gusto sanang magpalapad ng papel ng golden retriever sa magiging amo nito, pero nasupladuhan pa. Malungkot itong tumalikod habang iwinawagayway ang buntot. Kinaumagahan, nang magising ako, natagpuan ko ang sarili ko sa isang napakagarang kama. Napahawak ako sa noo at umupo, pilit inaalala ang nangyari kahapon. Pero sa alaala ko, puro lang ako inom ng inom, tapos ay isang malaking golden retriever. Hindi naman siguro, napamura ako sa isip ko. At noon, binuksan ni Liu Ruyan ang pinto ng kwarto at pumasok. Ang Liu Ruyan na nasa bahay ay halatang iba sa Liu Ruyan sa labas. Ang kanyang buhok ay malalaking alon, nakalugay lang. May pearl hairpin sa kaliwang bahagi, na lalong nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Ang itim na cheongsam na pambahay ay nagpapatingkad sa kanyang katawan, pero hindi masikip. Bawat maliit na perlas na nakakabit dito ay nagsasabing siya ang pinakamagandang bulaklak ng kayamanan sa mundo. Ang ganitong babae ay hindi basta-basta mapipitas ng kahit sino. Uminom ka muna ng sabaw. Umupo si Liu Ruyan sa gilid ng kama at iniabot sa akin ang pampatanggal ng hangover. Salamat! Kinuha ko ang sabaw at ininom ang kalahati. Sandaling tumitig sa akin si Liu Ruyan. Tapos, tinanong niya, naaalala mo pa ba ang nangyari kahapon? Akala ko tinatanong ni Liu Ruyan ang tungkol sa pagkalasing ko. Medyo nahiya ako. Paumanhin, hindi ko alam kung bakit ako nalasing kahapon. May problema yata sa alak na gawa ni Liu Xiaobay. Sabi ni Liu Ruyan habang nakatitig pa rin sa akin. Bukod doon, may iba ka pa bang naalala? Nakatungo ako, medyo nahihiya. Napapikit si Liu Ruyan, walang ekspresyon ang mukha. Sa totoo lang, kahapon ay Bago pa matapos si Liu Ruyan, nauna na akong nagsalita, kahapon may hinalikan akong aso. Paumanhin, sabi mo kahapon may hinalikan kang aso. Biglang dumilim ang mukha ni Liu Ruyan, nakakatakot. Tumango ako. Medyo malaki pang aso. Akala ni Liu Ruyan, siya ang tinutukoy kong aso. Bigla siyang sumimangot, tumayo at walang imik na umalis. Natulala ako. Hindi naman siguro ako nagkamali ng sinabi kanina, di ba? Bakit biglang nagalit si Liu Ruyan? Dahil hindi ko maintindihan, tumayo na lang muna ako. Pagkatapos maghilamos at magsipilyo, hinanap ko ang mga batang babae. Sa hapagkainan, maayos na inilagay ng 4 na batang babae ang mga paborito kong pagkain. Pero ang mukha ni Liu Ruyan ay hindi pa rin maganda. Ramdam ko pangang mas mababa ang presyon ng hangin sa paligid niya kaysa sa ibang lugar. Lalo akong natulala. Saan ko ba nagalit si Liu Ruyan? Hindi ko pa rin maintindihan nang biglang tumunog ang phone ko. Imbitasyon pala sa group chat mula sa crew ni Wang Jinan. Dahil bida na ako ngayon, natural na kasama na ako sa malaking grupo. Pero ang ikinagulat ko, ang gaganap na second female lead ay nag-add sa akin sa WeChat. Ang pangalan ng second female lead ay Guxia Oxin, kilala sa entertainment circle bilang sweet little sister. Nang i-add niya ako, naglagay pa siya ng note, gusto ko sanang makipagpalitan ng kaalaman sa pag-arte kay kuya. Pero ayokong masyadong makipag-ugnayan kay Guxia Oxin. Narinig ko na sa maraming artista na itong si Guxia Oxin, kada isang palabas, isang bida ang nakakarelasyon niya. Umaasa lang siya sa paggamit sa mga bida para sumikat. Si Liu Xiaobay naman sa tabi ko ay panay ang silip sa phone ko. Nang makita niyang hindi ko inaprubahan ang friend request, medyo nakahinga siya ng maluwag.
Pero napansin pa rin niyang parang low pressure Demon King P ang tiyahin niya. Kaya't lakas loob siyang sumubok para sa tiyahin niya. Sabi ko na nga ba, future tito, bakit hindi mo i-add si Guxia Oxin? Hindi ba't magkasama kayo sa isang crew? Ipinaliwanag ko ang mga kalokohan ni Guxia Oxin, tapos idinagdag ko, isa akong taong disente. Pagdating sa relasyon, para lang sa iisang tao. Ang gusto ko ay isang taong ka-vibes ko sa isip at katawan, hindi tulad ng babaeng si Lin Xue. Napahawak sa baba si Luxia Obae, lalong naging tsismoso. Ang loyal mo pala, ah. Natuto ka ba sa ex mo? Natawa ako. Wala namang ganoong kalaking impluensya ang ex ko. Para sa akin ngayon, si Lin Xue ay parang isang butil lang ng kanin. Paanong dahil sa kanya kaya ako nagbago? Talaga? Tinaas ni Luxia Obae ang kilay, hindi naniniwala. Pero kahapon, lasing ka, panay ang tawag mo sa pangalan ni Lin Xue. Ang mga sinasabi ng lasing ay totoo, di ba? Itatanggi mo bang hindi mo siya iniisip? Hindi ka ba nagpakamatay para sa kanya? Kung tinawag ko man siya kahapon para murahin siya. Sabi ko sabay tawa ng malamig. Kahit hindi ako perpekto, hindi ko na pag-uusapan pa ang tungkol sa panloloko sa akin ni Lin Xue noon. Pero sa tingin ko, kailangan kong linawin ang saloobin ko tungkol kay Lin Xue. Noong bago pa lang ako sa kabisera, masyado akong inosente. Akala ko matibay ang puso ng tao, hindi basta-basta magbabago. Akala ko, basta magsikap ako at kumita ng pera, mabibigyan ko ng kaligayahan si Lin Xue. Napatawa ako ng mapait. Tapos, napatingin ako kay Liu Ruyan, medyo nahihiya. Pero nagkamali ako. Ang kailangan niya ay yaman at karangyaan, buhay na hindi ko kayang ibigay. At kapag nakikita niya ako, puro lang galit ang dala niya. Wala siyang mata. Prangkang sinabi ni Liu Ruyan. Tapos, tiningnan niya ako, tapat ang mga mata. May talento ka, may kakayahan ka, isa kang potensyal. Napangiti ako. Kailangan kong aminin, ang sarap sa pakiramdam na ma-comfort ng isang babaeng tulad ni Liu Ruyan. Noon, ayoko sanang pag-usapan ang tungkol sa pamilya Chen. Pero ang pamilya Liu, siguro dahil masyado akong relaxed at malapit sa kanila, napabuntong hininga ako. Lumaki ako sa probinsya. Kahit na bumalik na ako sa kabisera, mahirap pa ring makibagay sa pamilya Chen. Si Chen Feng, kahit ampon lang, sila ang nagpalaki sa kanya, kaya natural na mas mataas ang posisyon niya kaysa sa akin. Lalo na't limitado ang yaman at marami ang anak, kapag nag-aagawan na sa pera, siguradong may papanigan ang mga magulang. At ang tatay ko ngayon, tinutulungan pa si Efeng para kalabanin ako. Napabuntong hininga ako. At noon, tiningnan ng 4 na batang babae si Liu Ruyan. Nang makitang hindi sila pinipigilan ng mommy nila, sabay-sabay silang tumingin sa akin. Seryoso ang ekspresyon ni Xiao Paofu. Daddy, wag mong intindihin kung anong tingin nila sa'yo. Nandito kami para sa'yo. Tinaas din ni Xiao Putao ang maliit niyang kamay. Naniniwala kami kay Daddy. Darating ang araw na mapapahiya mo silang lahat na masasamang tao. Xiaoying tao, kami ang pinakamatibay na sandalan ni Daddy. Xiao Tangyuan, kahit na may masamang tao si Chen Feng, Daddy, nandito ako, si Pusa, at ang pamilya Liu para maging pinakamatibay mong sandalan. Agad akong na-comfort ng mga sinabi ng 4 na batang babae. Nga, ano man ang mangyari, mayroon pa rin akong ganito ka-cute na mga. Maganda na sana ang nang biglang tumunog ulit ang phone ko. Ang landlady ko pala sa inuupahan kong maliit na kwarto. Masama ang tono niya, galit na galit. Hoy, Chenzi! Ang mura-mura ko nang pinapaupa sa'yo yung kwarto. Sinabi mong madedelay ka sa bayad, hindi ako umangal. Pero bakit ka naman nanggugulo ng ibang tao? Ngayon, sinira nila yung kwarto mo. Paano ko pa to mapapaupahan ulit? May nanira sa inuupahan kong kwarto. Natulala ako. Si Chen Feng kaya ang may gawa nito. Pero si Chen Feng, puro patalikod na paninira ang ginagawa. Ang ganito kalantaran ay hindi niya ugali. Kung hindi si Chen Feng, sino kaya? Saan ka ba nagsususuot? Hindi mo man lang alam na sinira na iyong inuupahan mo. Hindi na napigilan ng landlady ang magreklamo. Kaya pala habang buhay ka na lang ganyan. Marami pa siyang sinabi, tapos ay sinabi, bibigyan kita ng kalahating oras. Bumalik ka agad dito at ayusin mo iyong bahay. Kung hindi, makikita mo.
Paano ko naman maaayos yun? Medyo nainis na rin ako sa attitude ng landlady. Akmang magpapaliwanag ako ng maayos, pero ibinaba na niya ang telepono. Agad kong narinig ang kitutuot na tunog. Sa sobrang inis, napamura ako. Putya! Pagkasabi ko noon, napansin kong nakatingin sa akin ang lahat ng miyembro ng pamilya Liu. Sina Liu Ruyan at Liu Xiaobai ay matatanda na, kaya okay lang na makita nila akong nagmumura. Pero ang apat na batang babae ay 5 taong gulang pa lang. Baka natakot sila sa akin. Nang maisip ko ito, labis akong nagsisi. Hindi sana ako nagpadala sa bugso ng damdamin at minura ang landlady. Pero ang sumunod na nangyari, nanlaki ang mga mata ng 4 na batang babae, puno ng paghanga ang tingin nila sa akin. Xiao Paofu, paano to? Ang gwapo pa rin ni Daddy kahit nagmumura. Xiao Putao, talagang Daddy namin. Alam naming si Daddy ang pinakamalakas. Xiao Ying Tao, sayang, hindi ko na-record ang nasandali ni Daddy. Xiao Tangyuan, sa susunod, kukuha ako ng professional para kunan si Daddy. Ang gwapo ni Daddy. Natulala ako. Hindi ba't nagmura ako kanina? Pero sa tingin pa rin ng 4 na batang ito ay gwapo ako. Alam ni Liu Ruyan na may problema na naman ako. Dahil sa masama kong timpla habang kausap sa telepono, halatang may nang-aapi sa akin. Sa isip niya, sinumang mga has na apihin ako ay dapat mamatay, kasama na ang sarili kong mga magulang. Ayoko sanang sabihin, pero nang maisip kong pagkatapos nito, ay wala na akong matitirhang kahit na sira-sirang kwarto, medyo nalungkot ako. Napabuntong hininga ako at ipinaliwanag, tumawag yung landlady ko sa sira-sira kong inuupahan. Sabi niya, may nanira daw sa kwarto ko, pinapapunta ako para magbayad ng danyos. Kahit walang emosyon ang mukha ni Liu Ruyan, sinabi pa rin niya, samahan ka namin tingnan. Dahil may naghahanap sa'yo ng gulo, mas ligtas ka kung kasama mo kami. Ang ekspresyon niya ay hindi ako binigyan ng pagkakataong tumanggi. Napangiti ako at agad na ipinaliwanag kay Liu Ruyan, si Liu, wala lang po akong pera, pero hindi po ako mahina. Isa po akong martial arts actor, paanong matatalo ako ng ilang simpleng siga-siga? Pero biglang sinabi ni Liu Ruyan, hindi ka walang pera. Anong ibig mong sabihin? Medyo nalito ako. Sumingit si Xiao Paofu, kasi ang pera namin ay pera mo rin. Kaya Daddy, sa'yo na ang buong mundo. Natawa ako sa seryosong ekspresyon ni Xiao Paofu. Pero ramdam ko rin ang pag-aalala ng mga sa akin. Masaya na ako. Sa mundong ito, napakabihirang magkaroon ng ganitong grupo ng mga na nag-aalaga sa'yo. Sa huli, dahil sa pamimilit ni Liu Ruyan, sinamahan nila akong bumalik sa inuupahan kong kwarto. Walang pasok si Liu Xiaobai ngayong araw, kaya siya na ang nag-volunteer na maging driver. Ang 4 na batang babae, tulad ni Liu Ruyan, ay walang emosyon sa labas. Pero ang hawak nilang mga phone ay nagpapadala na ng utos na patayin ang ilang tao. Pagdating sa inuupahan kong kwarto, nakita ko ang ilang siga na sinisira pa rin ang mga gamit sa loob. Nang makita nila ako, natigilan muna sila. Pero pagkatapos ay humalukip-kip sila, puno ng pangmamata ang tingin sa akin. Mabilis kong sinulyapan ang likuran nila, tapos ay mahinahong nagtanong, kayo ba ang nanira ng bahay ko? Kami nga. Anong magagawa mo? Halatang mayabang ang lider nila, lalo na nang makita niyang babae, mga bata, at isang binatang lalaki lang ang kasama ko. Akala niya wala akong binatbat. Una, bayaran niyo muna ang renta ko at ang mga nasira. Matigas din ang paninindigan ko. Hindi ko na matitirhan ang bahay na ito. Pero dahil hindi pa umaalis ang mga salarin, hindi ko sila hahayaang umalis ng basta-basta. Hahaha. Anong sabi mo? Ikaw pa ang magpapabayad sa amin? Parang nakarinig ng malaking biro ang lalaki. Nakakatawa. Isang mahirap na duwag, nagmamatapang pa sa harap namin. Tingnan natin kung kaya mo. Sa totoo lang, ang nag-utos sa amin na sirain to ay may malakas na koneksyon. Ang tulad mong hamak na tao ay hindi niya kalaban. Lumuhod ka na lang at tawagin kaming boss. Kung hindi, iiyak ka. Sunod-sunod silang nagsalita, hindi ako pinapansin. Pero nang makita ng mga batang babae na inaapi ng mga walang hiyang ito ang kanilang daddy, puno na rin ng galit ang kanilang mga mukha. Si Liu Xiaobai naman ay kumuha ng isang dakot ng buto ng kalabasa mula sa bulsa niya, lihim na napangisi. Lagot kayo.
Galit na ang malalaki at maliliit na demonyo ng pamilya Liu namin. Maghintay na lang kayo ng kamatayan nyo. Bakit si Chenzi pa ang kinalaban nyo? Hindi ko alam kung anong iniisip ng dalawang nasa likod ko. May malamig na kislap sa gilid ng mata ko. Malamig ang tono ko. Paano kung hindi ako luluhod? Kung gayon, maghintay ka na lang ng kamatayan mo. Sabi ng lider, sabay senya sa mga kasama niya. Dalawang lalaki ang dumura muna, tapos ay walang pakundangang sumuntok sa akin. Nang makita ni Liu Ruyan at ng mga batang babae na pasugod na sila sa akin, nag-aalala silang sumigaw. Nang akala ng lahat ay masasaktan ako at mabubugbog, isang sipa lang ang ginawa ko at tumalsik ang dalawang lalaki. Tumama ang katawan nila sa pader na pangiwi sa sakit. Nang makita ng lider na ang dalawang kasama niya ay nasugatan ko hanggang sa magsuka ng dugo, agad niyang kinuha ang phone niya at galit na sinabi, "Aba, Chenzi. Hinahanap mo talaga ang kamatayan mo. Tatawagan ko ngayon ang kuya ko." Ang kuya ko ay miyembro ng pamilya Feng sa kabisera. Pamilya Feng? Napakunot ang noo ko. Ang pinakasikat na pamilya Feng sa kabisera ay iyong. Marami na silang ginawang kalokohan pero walang makagalaw sa kanila. Malakas ang kanilang koneksyon, hindi kayang gibain ng iba. Kung taga-pamilya Feng ang darating, medyo magiging komplikado. Kung dati mag-isa lang ako, hindi ako matatakot. Diretsahan ko na lang silang lalabanan. Pero iba na ngayon. Nasa likod ko pa sina Liu Ruyan at ang mga anak niya. Isa akong lalaki, hindi ko pwedeng idamay sina Liu Ruyan sa gulo ko sa pamilya Feng. Nang maisip ko ito, gusto ko sanang paalisin sina Liu Ruyan. Pero nakasimangot si Liu Ruyan, walang balak umalis. Biglang, bang! Sinipa ang pintong gawa sa kahoy. Unang pumasok si Feng Chong na may peklat sa mukha. May nakasubo siyang sigarilyo. Pagpasok niya, sumigaw agad, "Sino? Sinong tanga ang nangahas na kalabanin ang kapatid ko? Naghahanap ba ng kamatayan?" Ang lalaking tumawag sa kanya ay agad na lumapit. "Kuya Chong, siya iyon. Sinaktan niya yung dalawang kapatid ko kanina. Turuan mo siya ng leksyon. Pagbayarin mo siya ng 1,000,000 o 2,000,000 pampagamot." Tiningnan ako ni Feng Chong ng masama. "Ikaw pala ang nang-api sa kapatid ko, ha? Lumapit ka dito at lumuhod ka, humingi ka ng tawad. Kung hindi, babaliin ko ang mga binti mo ngayon din." May malamig na kislap sa malalim kong mga mata. Humigpit na ang pagkuyom ko ng kamao, handa nang patumbahin ang mga taong ito at paalisin sina Liu Ruyan. Sa utos ni Feng Chong, nagsipasukan ang mga tauhan niya mula sa labas. Nang makitang dehado ako, lumamig ang ekspresyon ko. Pero bago pa ako makapagsalita, biglang may malamig na boses na narinig sa hangin. "Feng Chong, sino ang gusto mong lumuhod sa'yo?" Ang malamig na boses, na parang galing sa impyerno, ay biglang humati sa hangin. Parang nagyelo ang lahat sa paligid. Si Feng Chong, na kanina pa nakangisi sa akin, habang may sigarilyo sa bibig, ay natigilan nang marinig ang boses na iyon. Mabilis siyang tumingala at nakita ang mukha ni Liu Ruyan. Sa isang iglap lang, nanghina ang mga tuhod niya at napaupo siya sa sahig. "Ano nang sinabi mong gagawin mo kay Chenzi?" Walang emosyon si Liu Ruyan, pero nakatayo na siya sa likuran ko. Kahit wala siyang direktang sinabi, halata sa kilos niya na ipinapaalam niya kay Feng Chong na tao niya ako. Napalunok ng ilang beses si Feng Chong. "Hindi, si Liu, bakit po kayo nandito?" Labis siyang nagsisisi sa ginawa niyang pang-aapi sa akin kanina. Kahit na may pangalan din ang pamilya Feng nila sa kabisera, at marami ang natatakot sa kanila, hindi pa rin sila maikukumpara sa pamilya Liu. Isa pa, si Liu Ruyan ay hindi ordinaryong babaeng negosyante. Matalas siyang magdesisyon at ang impluwensya sa likod niya ay kinatatakutan ng maraming lalaki. Puro na pawis ang noo ni Feng Chong. Pilit siyang humiti at nagpaliwanag, "Hindi pagkakaunawaan lang po, si Liu. Nagbibiro lang po kami sa kanya." Hindi tiningnan ni Liu Ruyan ang mga lalaki. Sa halip, malambing siyang tumingin sa akin. "Paano mo sila gustong parusahan?" Sinulyapan ko ang mga lalaking ito, hindi na ako nagpakipot. Gusto kong malaman kung sino ang nag-utos sa kanila na sirain ang inuupahan kong kwarto. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, biglang naging mas malamig ang tingin niya. Diretsong tumingin kay Feng Chong. Utal-utal na sinabi ni Feng Chong, "Si Shen Yinan po."
Sabi niya, inagawan daw siya ni Chenzi ng role, kaya pinapunta niya kami dito para sirain ang bahay ni Chenzi. Nang marinig kong si Shen Yinan, napapikit ako ng bahagya. Akala ko, hindi kami magkakaroon ng masyadong interaksyon ni Shen Yinan. Hindi ko inaasahang gagamit pala ng ganito kababang paraan ang lalaking ito. Paano mo gustong ayusin si Shen Yinan? Pinigilan pa rin ni Liu Ruyan ang galit niya at mahinang tinanong ako. Sa totoo lang, hindi ko alam. Kung dati si Liu Ruyan, isang tawag lang, ipapabana niya si Shen Yinan. Pero ngayon, mas mahalaga kay Liu Ruyan ang iniisip ko. Gusto niyang ako ang magdesisyon. Napahawak ako sa baba, pinag-isipan ang tungkol kay Shen Yinan. Tapos, sinabi ko, kung gayon, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Sinira niya ang inuupahan ko, hindi rin dapat maging malinis ang apartment niya. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, diretsong tinanong niya si Feng Chong. Sunod-sunod na tumango si Feng Chong. Naiintindihan ko po, naiintindihan ko. Ipasira ko na po agad ang apartment ni Shen Yinan. Pagkasabi nito, umalis na siya kasama ang mga tauhan niya. Ako naman, tiningnan ko ang gulo sa inuupahan kong kwarto, medyo sumakit ang ulo ko. Hindi na ito matitirhan. Matapos suriin ang mga gamit sa sahig, naalala kong kailangan kong humingi ng tawad kay Liu Ruyan. Si Liu, salamat po kanina sa pagtanggol sa akin. Tiningnan ko si Liu Ruyan ng may sinseridad. Pero tinitigan ako ni Liu Ruyan. Ang kanyang tamad at malamig na boses ay biglang naging medyo malandi. Chenzi, hindi ako tumatanggap ng pasasalamat na salita lang. Negosyante ako, gusto kong makakita ng benepisyo. Natulala ako sa sinabi niya. Hindi siya tumatanggap ng pasasalamat na salita lang. Ano pa ang maibibigay ko sa kanya? Kung gayon, gagawa muna ako ng promissory note para kay si Liu. Pagkatapos, kapag kumita na ako, babayaran ko si Liu. Okay lang po ba? Nagbakasakali akong nagtanong. Lalong lumamig ang tingin ni Liu Ruyan. Chenzi, sa tingin mo ba, kulang ako sa pera mo? Napabuntong hininga ako. Nga. Paanong magkukulang ng pera si Liu Ruyan? Pero kung hindi pera, wala na talaga akong maibibigay sa kanya. Dahil wala na talaga akong maisip kung paano pasasalamatan si Liu Ruyan, humingi ako ng tulong sa 4 na batang babae. At noon, tinanong din ni Xiao Paofu ang kanyang mommy, ano po ba ang gusto niyo? Hinaplos ni Liu Ruyan ang ulo ng anak niya, tapos ay dahan-dahang sinabi, pwede siyang magpakita ng pasasalamat sa pamamagitan ng gawa. Anong gawa? Hindi ako masyadong nag-isip noon, na curious lang ako kung ano pa ang ipapagawa sa akin ni Liu Ruyan. Hindi ko inaasahang sa susunod na segundo, sinabi ni Liu Ruyan, mula ngayon, lumipat ka na sa villa ng pamilya Liu. Ano? Natulala ako. Pasasalamat ba to? Parang ako pa yata ang nakakalamang. Parang sinasadya ni Liu Ruyan na alagaan ako. Nang makitang hindi ko maintindihan, ipinagpatuloy ni Liu Ruyan ang paliwanag, ang ganitong luma at sira-sirang lugar ay hindi bagay sa'yo. Isa pa, kung pupunta dito si Xiao Paofu para hanapin ka, paano kung mapahamak sila dito? Anong gagawin mo? Napapikit ako. Kung iisipin ko ng mabuti, problema nga ito. Sa ganitong luma at sira-sirang lugar, kung ano-anong tao ang nandito. Paano kung makatagpo sila ng kidnapper? Hindi ba't mapapahamak si Xiao Paofu? Pero ang lumipat at tumira kasama si Liu Ruyan parang delikado rin kapag kaming dalawa lang. Tama po si Liu. Kung gayon, magrerenta na lang po ako ng apartment na mas maganda ang kapaligiran. Nagbakasakali akong nagtanong. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, medyo dumilim ang mukha niya. Habang tinatanggal ang buton sa kwelyo niya, lumakad siya palapit sa akin. Bawat hakbang niya palapit, umaatras ako. Sa ganitong paraan, napasandal ang likod ko sa malamig na pader. At isang kamay ni Liu Ruyan ang sumandal sa tabi ng tainga ko. Malamig niyang sinabi, Chenzi, sa tingin mo ba dapat kaming pumunta lagi sa apartment mo para hanapin ka? Hay, hindi po kailangan. Tinitigan ko ang malakas na pressure na ibinibigay ni Liu Ruyan, agad akong umiling. Diyos ko, nakakamatay na to. Ang malakas at nakakaakit na aura ni Liu Ruyan ay pumipigil sa akin na huminga ng malakas. Dahil ayaw mong mahirapan kami, hindi ba't dapat kang tumira kasama namin para madali kaming makita? Kung natatakot kang tumira kasama namin sa iisang bubong, ibig sabihin may tinatago ka.
Sabi niya, tapos ay biglang lumapit ang labi ni Liu Ruyan sa tainga ko. Natatakot ka bang may gawin sa akin? Biglang kumabog ng malakas ang puso ko. Pero may katinuan pa rin akong sinabi, syempre wala. Wala akong ganoong iniisip kay si Liu. Nang marinig ito ni Liu Ruyan, halatang nadismaya siya. Pero sinabi pa rin niya, kung gayon, mula ngayon, titira ka na kasama namin. Napanganga ako. Nakakamatay. Ang babaeng demonyong si Liu Ruyan, ang galing mang-akit. Ang lapit niya sa akin ngayon, at yung labi niyang parang dumadampi ng bahagya. Pakiramdam ko, kung magpapatuloy pa to, magiging hayop na talaga ako. Chenzi, anong nangyayari sa'yo? Bahagya siyang humiti, sinasadyang akitin ako. Sa sandaling ito, pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Wala po akong problema. Sa tingin ko po, okay lang na tumira kasama si Liu. Magbabayad po ako ng renta kay si Liu sa hinaharap. CJ. Pero ang gusto kong renta, baka hindi mo agad mababayaran. Makahulugang humiti si Liu Ruyan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, may ibang ibig sabihin ang sinabi ni Liu Ruyan. Si Liu, paano po kung gusto kong umalis sa hinaharap? Pero agad na sinabi ni Liu Ruyan, mas mabuting huwag kang magkaroon ng ganyang mapanganib na ideya. Kung hindi ko masisigurado kung makokontrol ko ang sarili ko. Pagdating ko sa villa ni Liu Ruyan, natuklasan kong sa loob lang ng ilang oras, nagbago na ang itsura ng dati kong tinutuluyang suite. At ang mga batang babae ay pakiramdam pa na naagrabyado ako. Sa totoo lang, yung kwarto ni Mommy ang pinakamaganda. Dapat si Daddy ang tumira doon. Napahawak sa baba si Xiao Paofu, malalim ang iniisip. Sa totoo lang, ang iniisip ng mga ngayon ay kung paano ako papayagin na tumira sa iisang kwarto kasama si Liu Ruyan. Pero hindi ako masyadong nag-isip, akala ko gusto ng mga na magpalit kami ng kwarto ni Liu Ruyan. Kaya agad kong ipinaliwanag sa mga, bisita lang ako, paano ako pa ang mang-aagaw ng pwesto at makikipagpalit ng kwarto sa mommy nyo. Hindi ka bisita. Pumasok si Liu Ruyan na may dalang laptop. Mula ngayon, katulad ka na namin, may-ari ka na. May-ari ka na ng buong pamilya Liu. Ito ang computer. Ang password ng internet sa bahay ay pinalitan ko na, birthday mo na. Mula ngayon, pwede kang mag-internet kahit kailan mo gusto. Inilagay ni Liu Ruyan ang laptop, tapos idinagdag, ang study room sa ikalawang palapag ay pinapa-renovate ko. Pwede kang pumili ng disenyo na gusto mo. Mula ngayon, yun na ang magiging study room mo. Nang marinig ko ito, nagulat ako. Kahit si Zhuixue, dating kasintahan, ay hindi nakaranas ng ganitong trato. Ang bait niyo naman sa akin. Karapat-dapat ka. Seryosong sinabi ni Liu Ruyan. Tapos, dahil baka mamisinterpret ko, idinagdag niya, hindi ka si Zhuixue. Sumang-ayon din si Xiao Paofu sa mommy niya. Si Daddy ang aming bayani. Malambot at matamis ang boses ni Xiao Putao, na parang natutunaw ang puso ng nakakarinig. Si Daddy ang haligi ng tahanan, idolo naming lahat. Napangiti ako. Mga, ang galing niyo talagang mag-comfort kay Tito. Pagkatapos ayusin ang tutuluyan ko, nagsimula nang mag-alala si Liu Ruyan sa trabaho ko. Wala kang manager, wala ka ring assistant. Naisip mo na bang lumipat ng kumpanya? Tanong ni Liu Ruyan na parang gusto niya akong kunin para maging artista niya. Pero alam kong maraming negosyo ang pamilya Liu, pero wala silang entertainment company. Kaya siguro hindi niya ako gustong kunin. Umiling ako. Sa totoo lang, wala akong kumpanyang malilipatan. Isang lalaking artista na 4 na taon ng extra, walang koneksyon, walang resources, bihira ang mga ngahas na sumuporta. Nang marinig ito, natahimik sandali si Liu Ruyan. Bigla niyang sinabi kay Liu Xiaobai na kumakain ng tinapay, noong nakaraan, anong kumpanya ang gusto mong itayo? Kumislap ang mga mata ni Liu Xiaobai na parang inosente. Gusto kong magtayo ng entertainment company. Pero sabi ni Lolo, sayang lang daw sa oras, wala daw akong kakayahang patakbuhin yun. Kaya tinanggihan ni Lolo. Bibigyan kita ng 1 buwan para itayo ang kumpanya at mag-hire ng mga tao. Sabi ni Liu Ruyan sabay kumpas ng kamay. 1 bilyon ang starting capital. Sa susunod na taon, gusto kong makitang doble na ang kita. Nang maintindihan ni Liu Xiaobai, sumigaw siya na parang aso. Tita! Sinuportahan mo na akong magnegosyo. Sandaling tumitig sa akin si Liu Ruyan.
Sana kunin mo si Chenzi. Pipero T. Nabulunan ako sa sobrang gulat. Hay, hindi ako nagkakamali ng dinig, di ba? Bakit parang pakiramdam ko, para sa akin kaya sinusuportahan ni Liu Ruyan si Liu Xiaobai na magnegosyo? Napahawak sa baba si Liu Xiaobai, mayabang nang umiti. Ilang beses siyang tumingin sa akin. Alam niyang gusto ako ng tiyahin niya. Para sa akin, walang prinsipyo ang tiyahin ko. Huwag kang mag-alala, dahil ang bait mo sa akin, hindi kita bibigyan. Pagsisikapan ko to. Sabi ni Liu Xiaobai sabay hawak sa kamay ko, seryosong-seryoso ang ekspresyon habang kinakausap ang tiyahin niya. Hintayin mo lang ako ng 1 buwan. Aayusin ko ang lahat din sa kumpanya. Pagkatapos, hihintayin ko ang pagdating mo. Gabi, maaga akong natulog. Nang malapit na akong makatulog, biglang tumunog ang phone ko. Nang makita ko ang numero, gusto ko sanang ibaba agad. Pero ang ringtone din ay parang demonyo, sobrang ingay, hindi ko na matiis. Kaya't napilitan akong sagutin. Hello, may kailangan ka? Manloloko. Ang matinis at nakakabinging boses ay medyo ikinainis ko. Hinilot ko ang sentido ko, nairita. Suyo mo, tama na nga. Hindi pa. Hindi pa sapat. Kailangan kitang murahin. Galit na galit si Suyumo sa kabilang linya. Alam kong kapag nagwala ang babaeng ito, 10 kabayo ang hindi makakapigil sa kanya. Kaya't matyaga ko na lang muna siyang pinakinggan. Pagkatapos magmura ng kung ano-ano, medyo kumalma na ang dalaga. Tapos, sinabi niya, Chenzi, may magandang balita ako sa'yo. Bukas, babalik na ako sa bansa. Lahat ng kanta mo, kukunin ko. Sasakupin ko ang buong bansa. Nang marinig ko ito, natigilan ako. Suyumo, babalik ka na? Si Suyumo ay isang babaeng singer na nakilala ko 3 taon na ang nakalipas. Noong bago pa lang siya, puro sayaw na sexy ang puhunan niya. Pero pagkatapos, bigla siyang nag-focus sa pagkanta, kaya humanap siya ng mga composer para magsulat ng kanta para sa kanya. Kalahating taon na ang nakalipas, para mapahusay ang kanyang kakayahan, nag-aral siya sa ibang bansa. Naging magkaibigan kami dahil sa pagsusulat ng kanta. Bukod sa pagiging aktor, isa rin akong singer-songwriter. Pero ilan lang ang nangangahas na kunin ang mga gawa ko dahil wala akong pangalan at koneksyon. Akala ng lahat, masyadong mapanganib na kunin ang tulad ko. Pero iba si Suyumo. Noong kumakanta siya sa bar at pinuna ko, nagsimula na siyang dumikit sa akin at gustong matuto. Unti-unti naging magkaibigan kami. Okay naman si Suyumo, medyo may pagka-spoiled brat lang. At mas gusto niyang paglaruan ang damdamin ng mga lalaki. Minsan na rin siyang nag-alok na makipag-date sa akin, pero tinanggihan ko siya ng bongga. Ngayon, nag-aalala pa rin akong baka hindi pa rin makamove on ang babaeng ito at may gusto pa rin sa akin. Mahirap kasing tanggihan ang kaibigan. Hoy! Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Napansin ni Suyumo na matagal na siyang nagsasalita pero hindi ako sumasagot kaya medyo nainis siya. Umubo ako ng bahagya. Congratulations, ah! Pagbalik mo, ikaw na ang numero 1 singer sa. Di ba? Di ba? Sa tingin ko rin kaya ko yun. Chenzi, bukas, ilibre mo ako ng hotpot. Utos ni Suyumo sa akin. Napakunot ang noo ko. Hindi ba't wala naman akong pera? Ang kinakain mong hotpot, isang kainan lang, 4 hanggang 5,000 na. Sa tingin mo ba, kaya kong bayaran yun? Pero ngumisi si Suyumo ng may kalokohan. Kung hindi mo ako ililibre ng hotpot, magpo-post ako agad sa Weibo. Sasabihin kong ikaw ang fiance ko. Para sa'yo, magbabago na ako, magiging mabuting asawa na ako. Nang marinig ko ito, napailing na lang ako. Sige na, miss. Ang tindi ng alas mo. Sige, bukas na lang, ah. Magbihis ka ng maganda. Pagkatapos mang asar ni Suyumo, ibinaba na niya ang telepono. Nang malapit na akong makatulog, bigla akong nakarinig ng pagbukas ng pinto. Sa dilim, isang payat at magandang anino ang papalapit sa akin. Binuksan ko ang maliit na ilaw sa tabi ng kama, tapos ay nakita ko si Liu Ruyan na nakasuot ng itim na pantulog. Pero parang may mali kay Liu Ruyan. Blanko ang tingin niya at parang nangangapa lang siya habang naglalakad. Sinubukan ko siyang batiin pero parang hindi niya ako pinansin. Agad kong naintindihan, nag-sleepwalk si Liu Ruyan. Inalis niya ang kumot tapos ay pumasok sa kama ko. Natulala ako. Liu Ruyan, sinusubukan mo ba ang integridad ko? Pero parang walang alam si Liu Ruyan. Para siyang isang malambing at tamad na pusa, diretsong yumakap sa akin.
Alam kong hindi dapat ginigising ang taong nag-sleepwalk. Kaya hinayaan ko na lang siyang yumakap sa akin. Pero maya-maya lang, nakatulog na si Liu Ruyan. Sa tulong ng ilaw sa tabi ng kama, tiningnan ko ang mahahabang pilikmata ni Liu Ruyan, pati na ang kanyang sexy na labi. Hindi ko maiwasang bumilis ang tibok ng puso ko. Liu Ruyan, sinusubukan mo talaga ako. Maganda ang tulog ni Liu Ruyan ng gabing iyon. Pero ako, puro itim ang ilalim ng mata ko. Ilang beses na akong muntik nang makatulog, pero pinigilan ko ang sarili ko. Natatakot akong baka hindi ko mapigilan ang sarili ko habang yakap ko ang perpektong si Liu Ruyan at may magawa akong hindi maganda. Ganito ako nagtiis hanggang alas 4 ng umaga. Pero si Liu Ruyan nag-sleepwalk ulit paalis. Kinaumagahan, nang makita ako ni Liu Xiaobay na may maitim na bilog sa ilalim ng mata, sobrang curious siya. Anong nangyari sa'yo? Nagnakaw ka ba ng takip ng imburnal kagabi? Napangiwi ako, hindi sinasadyang napatingin kay Liu Ruyan. Nang makita ni Liu Xiaobay na nakatingin ako kay Liu Ruyan, agad niyang naintindihan. Alam ko na. Hindi ka nakatulog kagabi dahil iniisip mo ang tiyahin ko, no? Napailing na lang ako, hindi na nagpaliwanag. Nagmadali na lang akong kumain ng almusal. Kakatapos ko lang kumain nang tumawag ulit si Suyumo. Hi, Xiao Ziz. Nakalapag na ako. Bibigyan kita ng 1 oras, sunduin mo ako agad sa labas ng gate ng kumpanya natin. Tiningnan ko ang oras. Baliw ka ba? Ang aga-aga, papapuntahin mo ako. Sige, kung hindi mo ako susunduin, magpo-post na ako sa Weibo ngayon. Nagsimula na namang mag-tantrum si Suyumo. Wala talaga akong magawa sa kanya, kaya pumayag na lang ako. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko sina Liu Xiaobay at ang 4 na batang babae.